Excited tayong lahat. So dapat, yung katabi mo, huwag mong pahintulutang ikay kakausapin. Makinig ka ng salita ng Panginoon, mamimiss mo yung buto na sinabi ni Pastora kanina. Pagka yun ay hindi mo pinakinggan. Okay, let's pray. Lord, we thank you, we honor you, O God. Muli ay nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan na kami dinala mo sa lugar na ito upang muli magsasalo-salo kami kuhanin ang pangako mo at higit sa lahat dakilang Diyos. Amin pong namnamin ang aral mo ngayong umaga na inihanda para sa amin upang maging lakas namin. So Lord God, we just pray na ngayong oras na ito, hindi namin pinahihintulutan ang kilos ng kaaway, kinakansila namin ang lahat ng kanyang plano, nagdideklara kami ng tagumpay, biyaya mo ngayong umaga, at o Diyos, kaakibat ang aming pananampalataya na may gagawin ka, mangungusap ka sa bawat isa Panginoon, at Lord, katatagpuin mo po kami ngayon pong umagang ito. Sa iyo ang lahat ng karangalan, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God! So, iwasan muna natin makipagkwentuhan at para tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon. Maiksi lang naman na rin. Tapos na tayo siguro ng mga alas 10:30. Okay. Praise God. First slide natin. Sabi ng mga Bilang, Kapitulo 14, talatang 38, sabi niya, sa mga taong yon na sinugo upang tiktikan ng lupain ay si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jepone lamang ang natirang buhay. So ito po yung isa sa saligang talata. Meron po akong 3 talata na nais i-share sa inyo. Ito po yung unang talata sa kasaysayan po ng bayan ng Israel na alam naman natin pong lahat ang bansang Israel, yan po yung sinubaybayan. Binantayan ng Diyos at ang Israel ay typology siya ng ikaw at ako ngayon. Kaya kung anong naganap sa Israel ay magaganap sa iyo at sa akin. Amen? Bakit? Kasi atin pong hiniram, pinanghahawakan yung Genesis chapter 11, Genesis chapter 12, yun yung covenant verse natin. Ang sino mang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Ang sino mang sumumpa sa iyo, susumpahin ko. Dadalin kita sa lupain na aking inihanda para sa iyo. Yun yung pangako ng God sa atin. So, dito po sa aklat ng mga Bilang, kilala natin si Josue at saka si Caleb. Si Joshua po ay, siya po yung humalili kay Moses. At si Caleb po yung kanyang best friend, ang kanyang buddy, na noong kapanahunan at kasagsagan na ang lupang pangako ay araw-araw na sinasabi ng Diyos, ipaparating ko yun sa inyo, dadaling ko kayo doon. Sabi ng Panginoon, kasagsagan yon, itong si Joshua at si Caleb ay namnam na namnam nila yung pangako at hamon na yun ng Diyos na ibibigay sa kanila. At katunayan, sila pa nga yung kasama doon sa 12 tiktik na tumugo doon sa lugar, naapakan nila yon, napagmasdan nila yung lugar, ang sarap ng pakiramdam. At doon sa lugar na yon, ang sabi nila, ang lahat ay dumadaloy ng sagana. At ang sabi ng dalawang ito, nung panahon na yun ay kanilang inapakan ng sabi nila, kunin na natin, atin yun eh. Pero merong mga kumontra. Sabi ng 10, maganda nga yung lugar, pwede tayo doon, kaya lang ang lalaki ng mga nakatira ron, hindi tayo obra ron. Gusto ko pong ngayong araw na ito, ngayong umaga, maglatag sa inyong puso ng aral na siyang magiging hadlang natin, magiging hamon pala natin, upang tamasahin yung lagi nating pinapangako na Lord, gusto ko ng magandang buhay, maayos na buhay, walang pagkatalo. Praise God. Yung pangalawang talata, gwapo. Okay. Yan. Sabi niya, Zechariah chapter 9 verse 12, come back to the place of safety, all you prisoners who still have hope. I promise this very day that I will repay 2 blessings for each of your trouble. Ang sarap ng pangako ng Panginoon yan. Alam niyo pang sabi niya, come back to the place of safety. Sabi ng Diyos sa kasaysayan ng Zechariah, ito yung panahon na ang piling ng mga Israel, iniwan na sila ng Diyos. Kasi kabi-kabila ang kanilang nararanasang sakuna, trouble. At ang sabi ng Bible, nangusap ang Diyos through Zechariah, ang sabi niya, come back to the place of safety, all you prisoners who still have hope.
lahat ng mga nakabilanggo na meron pa ring pag-asa, lumapit kayo sa akin, ang sabi niya, at ipinapangako ko ngayong araw na ito, dodoblihin ko ang pagpapala ng bawat isang inyong pagkatalo. Amen. Sino rito yung nagkukwenta ng kanilang trouble? May good news ako ngayong umaga. That trouble can be doubled by God, but into a blessing. Amen. So ngayong umaga, sa 2 talatang itong nais kong ibaba, gusto kong dalhin sa inyo ang aral na pinamagatan ko po. Gwapo, baba. Pagpapala sa mga bilanggo ng pag-asa. Mahirap mabilanggo sa rehas, sa literal na rehas. Pero ang gusto kong dalhin sa iyo, dalhin kayong lahat ngayon sa kulungan. Mabilanggo tayo lahat doon sa bilangguan ng pag-asa. Huwag tayong lalabas doon. Bakit? Kasi sa bilangguan ng pag-asa, meron daw pagpapala. Amen? Himayin natin ito ngayon. Ito yung gusto ko pong pag-aralan natin. Bakit? Kasi marami po sa ating kapanahonan, natatanaw lang. Pinapangarap lang nila yung magandang buhay. Natatanaw lang nila yung kanilang, yung imahinasyon lang. Hindi tangible sa kanila yung victory. Bakit? Kasi sa kanila, inaasam-asam lang. Pero pagka ikaw na umaasam, nakarating ka na doon sa realidad, nangangarap kang magkaroon ka ng isang magandang bahay. Pero pag narating mo na't natungtungan mo na yung bahay na yon na ipinagawa o ibinigay ng Diyos sa iyo, ang sarap na ng pakiramdam. Ikaw na nangangarap ng isang bagong sasakyan. Pero pagka ikaw ay nangangarap lang, nakikita mo, may dumadaang bago. Pero pagka ikaw naman ang binigyan ng Diyos at narating mo na yung realidad, iba ang pakilasa at pakiramdam. Ang sabi ng Diyos doon sa ating binasa si Karaya, come back to me. Come back to safe place. Lumapit kayo doon sa safe na lugar. At ang lugar na yon sa Diyos. Tandaan natin, ang sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Pag wala ang Diyos sa buhay natin, zero. Salto ang buhay natin. Kahit sandaanin, kahit meron kang yaman, kahit meron kang ganda, kahit may alwan ng buhay mo, hindi magiging maligaya. Bakit? Kasi merong isang kulang na ang kulang na yon, yung kapunuan ng lahat ng bagay sa buhay mo, at yan ang Diyos. Amen? So ngayon, kapwa bilanggo. Parang ayaw niyong pumayag eh. Kosa! Kakosa! Pareho tayong dapat manatili sa bilangguan ng pag-asa. Lifetime ang sentensya natin. Huwag kang lalabas doon. Dahil pag lumabas ka sa bilangguan ng pag-asa, mamumuhay kang hindi nagtitiwala sa Diyos. Patutunayan ko yan sa inyo. Amen ba? Narinig niyo yung mensahe nung nakaraan, di ba? Bayad na tagumpay, kaya bayad na tayong lahat. Now, down. Tignan nyo ha. Si Joshua at si Caleb, nung senior nila yon, they were outnumbered at the time. 10 versus 2. Sabi nila, kunin natin, taglay natin yon, may pangako ang Diyos. Sabi ko dito, hindi mabubura ng mga desisyon at pagsuway ng ibang tao ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Sabihin nga natin ng sabay-sabay, lakasan natin, basahin natin. Hindi mabubura ng mga desisyon at pagsuway ng ibang tao ang kalooban ng Diyos para sa akin. Amen? Si Joshua at saka si Caleb nung panahon na yon, they saw the greatness of Canaan. It's flowing with milk and honey. Ang sabi ng Bible. They were so amazed with the greatness of the land. At ikinukwento pa lang ng Diyos na mapapasa kanila yon, natikman na nila at narating nila. Itong pinakamatindi pag naglilingkod at nagmamahal ka sa Diyos at nakakulong ka sa pag-asa. Inaasam mo pa yon, palamang yon, ipapatikim ng Diyos yun sa'yo. Amen? Joshua and Caleb was chosen by Moses to spy out the land. And when they were there already, they saw the greatness of the land. And they declared to themselves, this is it. Ito yung pinagpaguran natin mula doon
Sa tinatawag nating Ehipto, pinahintulutan tayo ng Diyos na mag-cross ng Red Sea, and then eventually sa wilderness. Sabi ng Bible, when they saw the land, they were so very happy. Nagdala sila ng souvenir. At ang sabi ng Bible, ang souvenir nila, buwig ng ubas na 2 tao ang may sakbat. Amen? At ang sabi ng Bible, tuwang-tuwa sila when they reported to Moses. Sabi nila, ang ganda ng lugar, grabe, praise God. Ang sabi ng Bible, nag-declare yung 2, puntahan na natin, atin yun. Balikan natin. Pero yung 10, sabi nila, oo nga, ang ganda-ganda, may kalaban naman tayo ron, patay tayo ron. Nag-prevail yung 10. Pero sa kasaysayan, itong deklarasyon, hindi kayang burahin ang pangako ng Diyos na iyong pinanghahawakan. Amen? Amen ba? Hindi mabubura ng mga desisyon at pagsuway ng ibang tao ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang sabi ni Caleb and Joshua, let's possess the land, let's go. Sumumpa pa si Moses kay Caleb at kay Joshua. Kaya ang sabi ni Caleb, tanda mo pa Joshua, nung tayo'y nag-report kay Moses, ipinangako ang lugar na ito. Kaya nung napasok mo natin, ibigay mo ang lupaing ito. Bakit? Saksi ko ang Diyos, naging matapat ako sa calling ng Diyos. Pansinin ninyo, yung 10 na gustong bumura sa pangako ng Diyos, 2 lang ang humawak. Nagtimpi sila. Yung kanilang galit at yung kanilang pananabik na puntahan yung promised land, na pagtimpian nila yon. It took 40 years, 1 generation pass. Namatay lahat yung mga taong gustong bumura sa pangako ng Diyos. Ang sabi ng Bible, yung 2 witness na yon, Joshua and Caleb, who were able to witness the goodness of the land, sila yung pinag-cross sa promised land na yan. Huwag kang bibitaw, kosa. Amen? Amen ba? Kapwa ko nakabilanggo sa pag-asa. Dapat, anuman ang sitwasyon, huwag kang lalabas sa hope. Bakit? Pag lumabas ka sa hope, ang sabi ng Lord, come back to me, to the place of safety. Ang sabi ng Lord, lumapit ka sa akin, itong lugar na panatag, itong lugar na maayos. At ngayong araw na ito, pinapangako ko, ang isang trouble sa iyo, dodoblihin ko ang katapat na pagpapala. Mga kapatid, ito yung pangako ng Diyos ngayon. Bantayan mo. Kwentahin mo. Minsan sa atin, ang kinukwenta natin, yung mga bagay nang naganap sa ating pangit. I-times 2 mo ngayon. Amen? Amen ba? Yung dipit mo for the year. And then yung past years pa, i-times 2 mo. And then it's high time ngayon, payback time. Payback time. Ang langit ngayon magbibigay ng dividendo doble sa bawat trouble. Grabe. Nakakatawa, amen? Amen ba? May ganansya pala yung trouble. Down, go po. Ilang verse lang ito. Sabi niya, Satan cannot defeat a person who refused to stop hoping God. Tandaan niyo yan. Hindi kayang burahin, hindi kayang pigilin ng sino man kahit na si Satanas mismo, ang chief officer ng impyerno, hindi kaya niyang sarhan o ilagyan ng pinid ang pinangako ng Diyos para sa iyo. Bakit? Basta tiyakin mo lang nakakulong ka pa rin sa pag-asa. Huwag kang lalabas sa rehas. Rehas ng pag-asa. Bakit? There are 3 that buried in heaven. Faith, love, and hope. The greatest of them is love. Ang sabi ng Bible, ang patunay na namumuhay ka ng pag-ibig, yung namumuhay ka at nananatili ka sa kulungan ng pag-asa. Amen? Alam niyo po, napakaraming bagay akong natuklasan sa Bible, sa buhay ni Joshua at ni Caleb. Nangamatay na ang lahat ng kanilang henerasyon.
Sila lamang yung bukod tanging matanda na nag-cross sa promised land. Bakit? Kasi doon sa unang slide sinabi ko, hindi kayang burahin. Hindi makakalimutin ng Diyos. Ang pinangako niya, pinangako na niya. And Joshua and Caleb, if you will study his track record, their track record, ito yung dalawang taong hindi nangingimi. Napuntahan, gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Nung ipinasa ni Moses ang baton kay Joshua, buong panahon niya, buong edad niya, ginugol niya para kubkubin ang lahat ng lupain na ipinangako ng Diyos para sa kanila. Pagdating dun sa dulo, na maalam siya sa kanyang pamilya, ang sabi niya, kung meron mang nakakakilala sa akin, kayo. At kayo na mga matatanda ng iglesia, ang sabi niya, ikaw, nangangako ako, kayo nakita niyo ang aking paglilingkod, sabi niya, pero ako at ang aking pamilya, hanggang sa huli ng aking hininga, maglilingkod sa Diyos, ang sabi niya. But as for me and my family, we will serve the Lord. Mga kapatid, si Satanas, hindi niya kayang talunin ang taong mayroong pag-asa. Amen? Amen ba? Di ba nauso yung MERS-CoV ngayon, MERS virus sa Korea? Ang prayer ko ngayon, Lord, yung hangin, pakialaman mo. Prayer ko, kasi hindi ako aware dun sa MERS virus na yun eh. Sumakay ako ng aeroplano, umuwi ako ng Lunes. Lahat ng mga kasakay ko, meron takip sa ilong. Ba't ganari ang mga ito? Nung lumapag na lamang ako din saka ko lamang yun na napanood sa telebisyon, ganun pala yun. Alam niyo ba mga kapatid? Pwedeng gawin ni Satanas na hindi balansehin ang sitwasyon. Doon sa una kong slide na pinakita sa inyo, pwede siyang gumamit ng tao upang pigilan ang mga bagay na ipinangako ng Diyos para sa iyo. Kaya mahalaga ang isang tao, meron siyang covenant verse kay God. Kaya mahalaga sa isang tao, meron siyang pinanghahawakang salita ng Diyos. Ako nung na-born again ako, ang isang pinanghahawakan ko sa Panginoon, yung sinabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya pagka tumawag ka sa Diyos, gagawa daw siya ng himala na, mga bagay na himala na hindi pa nasaksihan ng tao. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga kapatid, kung meron man siyang ingredients sa buhay mo na inilagay, yung instinct na dapat kang magtiwala sa Kanya kasi Diyos siya. Bakit? Sabi ko nga si Satanas, alam naman na natin, well-versed na tayo kay Satanas. Kaya kanyang dayain. Kahit lingkod ng Diyos, kaya niyang dayain. Tignan niyo lang sa atin sa JA1. Sa kasaysayan ng JA1 bago tayo nagsimula, ang daming trouble na ginawa ng kaaway. Ang daming usapin, ang daming kwento na demanda pa si Bishop. Kung ano-anong mga dumating na pagsubok sa buhay natin, iniwan siya ng mga kaibigan. Umalis ang marami. Bakit ang kanilang alam? Titimbwang ang JA1. Inalimutan nila ang pag-aari ng ang JA1 ng nagmamayari Diyos. Hindi kayang burahin yung ipinangako ng Diyos sa kanyang lingkod. Magaganap at magaganap yon. Sa kasaysayan ng iyong pagiging Kristiyano, kung may pinanghahawakan kang talata ng Diyos, panghangawakan mo ng matibay, huwag kang lumabas doon. Yun ang iyong kulungan. Huwag mong pabubuksan yung kandado kay Satanas. Huwag mong pahintulutan. Kapwa bilanggo, sa pag-asa ha? Sa pag-asa lang. Hanggang doon lang. Kapwa bilanggo sa pag-asa. Bakit? Kasi gusto kong ipaintindi sa inyong lahat. Kung meron mang bilanggo, ang pinakamasarap na doon ka lamang naglalaro. Hindi ka lumalabas doon na ninanamnam mo ang pag-ibig ng Diyos. Doon sa hope. Ang word. Sinisigarilyo ang hope. Amen? Sinisindihan sa kanilang bibig at sinusunog ang hope sa atin. Kulungan natin ang hope. Amen? Bakit? Huwag kang lalabas doon. Sabi ng Bible, come back. Come to the safe place. And I declare today, ang sabi niya, I declare today, ang sabi ng Zechariah, ngayong araw na ito, ipinapangako ko, dobleng tagumpay ang kapalit ng bawat isang trouble na dumating sa buhay mo. Kwentahin mo kung anong trouble dumating sa iyo. I-times 2 mo sa Diyos. Sinabi mo yon. Lord, you have said it, you have declared it in Zechariah. Kaya siya, Diyos siya.
ng biyaya. Amen? Amen ba? Yung mga Israelita kasi nung panahon na yon, wandering na sila during the time ni Zechariah. Hindi na nila alam kung kanino sila lalapit eh. Lahat sila slave. Lahat sila nakakulong. Kaya ang sabi niya, you prisoners of hope, come unto me. No? Kaya mga kapatid, naintindihan ko na ang pagiging Kristiyano hindi talaga madali. Sa una lang mahirap. Pero pagka ikaw ay kailangan pala tumataas ang antas ng level ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Praise God. Sa pa, wapo. Maaring makaapekto sa iyo ang mga gawa at sinasabi ng ibang tao, ngunit walang makakahadlang sa nais ng Diyos na gawin sa iyo at sa pamamagitan mo. Do you believe that? Ha? Walang maaring makaapekto sa iyo ang mga gawa at sinasabi ng ibang tao. Joshua and Caleb was affected during their time. The 10 spies declared negative things. Yes, it's true. Sabi mo, totoo yun. Nakita rin namin, kaya lang, merong kalaban. Hindi tayo pwede ron. Nagsabay-sabay na sumigaw yung 10. Hindi pwede. Against sa sinasabi ng 2, pwede. Outnumbered ang kanilang boses. Mas mataas ang boses ng 10. Pero, hindi naapektuhan. Ang naisulat na. Hindi na pwedeng baguhin. Amen? Ang naisulat na. Mga kapatid, naisulat na yon. Na kanila ang kanayan. Kaya kahit na anumang mangyari, it will take time. Pwedeng palipasin ng Diyos, ma-delay yung kanilang pag-conquer sa promised land. Alam nyo, minsan, nakakalungkot, may mga negative people eh. May mga negative na tao. Pag negatibo ka, nakaka-apekto ka. Nakakadala ka. Alam niyo yung mga taong nakaka-apekt, yung mga negatibo, nagsasalita ng pangit, sila yung nakakabigat. May kausap pa baga ako. Nakakabigat, yung 10, bit-bit ni Caleb at ni Joshua. Pinahintulutan ng Diyos ang panahon, namatay yung 10. Lahat ng mga hindi naniniwala, namatay lahat sila. Saka, safe. Ang ganda ng pagdaloy ng kanilang pagpunta doon sa Promised Land. Kinubkob nila ang Promised Land, ang bumulaga sa kanila ang walls of Jericho. 4 daw na karwahe ang pwedeng magsalubong doon mismo sa pader, sa ibabaw, according to the church history. Pero, giniba ng Diyos yun eh. Bakit? Kasi, walang pader-pader, walang bakal-bakal pagka ang Diyos ang nagsalita. Amen? Amen ba? Walang banta-banta, walang demonyo, basta walang satanas, basta ang Diyos ang nagsabi. Ngunit walang makakahadlang sa nais ng Diyos na gawin sa iyo at sa pamamagitan mo. May gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo may gagawin siya. Kaya makita nyo, how I wish yung iba ditong kabataan maging pastor. Amen? How I wish and pray na yung mga tao na bumabatikos sa atin noon, nasan sila? Nalungkot nga ako eh. Meron akong very close ting kaibigan eh. Di ba yun sa akin? Kuyang tawag sa akin, pero nalungkot ako kasi sumalto ang ng desisyon sa buhay. Alam niyo ba, minsan nakakalungkot na lamunin ang ating paninindigan at pagkakilala sa Diyos, lalong higit ang pagkatakot natin sa Panginoon pagdating sa pagpapalang mundo o kaya yung ang nakataya, laman na natin. Tandaan niyo, may calling si God sa buhay mo. At sa pamagitan mo, maraming tao mapagpapagpala. Sabi ng Genesis chapter 12 verse ngayon, ang sino man magpapala sa iyo, pagpapalain ko at gagawin kong tanyag ang iyong pangalan. Mga kapatid, kaya huwag kang magugulat kung kayo pinag-uusapan. Kaya kahit man sa mali ang pag-uusap nila sa iyo, take ito na constructive way, may gagawin si Lord. Bakit? Sa pamamagitan mo, may gagawin si Lord. Hindi nalilimutan ng Diyos pwedeng gumawa ng isang bagay sa iyo. Bakit si Eutychus nakikinig lang ng salita ng Diyos, nalaglag? Patay! Tapos pinag-pray, nabuhay uli.
Bakit may ganong tagpo sa buhay sa Bible para lamang maipakita na kahit na yung tao na miserable, ang kanyang pagrespeto sa salita ng Diyos pwedeng gawing istorya at kwento ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon na kukunin ng aral para maging matuto tayo bilang isang tunay na Kristiyano. Ang sarap namin ang sabi ng Lord, come to the place of safety. Kay Lord pala lang talaga ang safety place eh. Kayo na nakakulong sa bilangguan ng pag-asa. Ipinapangako ko ngayong araw na ito. Sabi ng Lord, alam niyo ba nung ninanamnam ko to kagabi? Ang sarap. Ang sarap. Tingnan niyo ha. Hindi kayang, lahat naman tayo pag pinagwikaan ng pangit, naapektuhan tayo, di ba? Naalala ko si Paring Art noon, si Bishop, pagka naapektuhan na siya ng mga sinasabi ng marami. May mga umaalis, ano siya eh. Pag kumulot na ang noonan, alam kong affected na rin siya eh. Pero alam niyo, hindi kayang baguhin eh. When we received the mandate to start a new ministry from our former church, sinamahan na tayo ng Lord. Kasama sa kasaysayan pala yung merong mawala, merong magwala. Ang pinakamasarap na kasama, hindi lamang doon sa ginhawa, sasamahan ka kahit sa gitna ng hilahil, yun ang tunay na kasama. Amen? Kaya kayo na sumusuporta ngayon na natili sa J1, bless kayo! Bakit? Hindi ko sinasabing hindi sila bless, no? Pinangakuan din sila ng Diyos, kasama yun sa pangako. Magkakaiba kasi tayo ng paghawak at pagtindig doon sa kung ano pinangako ng Diyos sa atin. Mula sa iyo, may gagawin ng Diyos sa iyo personal. At mula sa iyong personal na yan, may gagawin yan sa pamagitan mo, makakahawa ka ng marami. May gagawin napakadakilang Diyos sa buhay mo. Tignan nyo, may mga iba napunta ng Dubai, may mga napunta ng Abu Dhabi, napunta ng kung saan saang lupalop ng mundo. J1, ngayon, saang lupalop ng J1, ang dami na. I was so blessed when Bishop Art called me through Viber na sabi niya, pare, okay na ang Australia natin. Praise God. It's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Amen ba? Mga kapatid, tignan nyo ha, huwag kang magpapa-apekto. Kung naapektuhan ka man, it's all right. Pero hindi pwedeng baguhin. Kahit naapektuhan ka, hindi pwedeng baguhin ang kasaysayan. Naisulat na yon, bless ka. Amen ba? Woo! Praise God. Naalala ko, walang rekto. Sa rekto, kahit di ka tapos, sabihin mo lang dun sa nagagawa, tapos ako ng doktor. Gagawin ka ng diploma pang doktor. Bibigyan ka rin ng transcript pang doktor sa rekto. Di ba? Amen? Sa Lord, ibang klase. Sirain at wasakin man ng tao, unang sitwasyon ang ipinangako ng Diyos, mananatili, tumatiming lang si Lord. Pag tama ang timing, biglang sasambulat ang biyaya ng Diyos, magugulat yung iba, nakatingala, ba't nandun na siya? Why? Because something is going to happen when your hope is in the Lord. Amen ma? Okay. Down. 10:05 na. Hope is powerful. It opens the door of impossible to become possible. All things are possible with God, but we must cooperate with Him by being hopeful and full of faith. Mawawalan ng saysay ang pananampalataya natin kung yung pag-asa natin tapat ilong lang. Naniniwala tayo kasi nakikita natin. Dapat, ang sabi ng Bible, yung faith daw, pinaniniwalaan mo pa rin kahit hindi mo nakikita. Yun yung sinabi ng Lord sa Sikaraya, maniwala kayo, manampalataya kayo. Kayo na mga nakakulong sa pag-asa, ang sabi niya, may gagawin ako ngayong araw na ito. Lahat ng inyong inirereklamong trouble nyo, dodoblihin ko ang kapalit nun, blessing. Sabi ng Lord John sa Sikaraya. Kaya tignan nyo, ang makapangyarihan ng hope, very powerful. Bakit? Nagbubukas ng pintuan ng imposible.
Anong bagay ang hinihingi mo ng tagal-tagal na hindi dumadating? Buksan mo ngayon, tignan mo. Baka suriin mong maigi, baka nakalabas ka sa kulungan ng pag-asa eh. Amen? Baka ikaw puga eh. Amen ba? Ikaw ay puga doon sa kulungan ng pag-asa. Pasok uli! Paresto uli sa Diyos. Magpaposas ka uli doon sa Diyos. At sabihin mo, Panginoon, dito na uli ako. Hindi ako titigil na aasa sa iyo hanggat hindi ko nararating na hapakan, natitikman, nalalasap ang bagay na pinangako mo para sa akin. Huwag ka makontento-kontento doon sa tikim-tikim. Mabusog ka dapat. All things are possible with God, but we must cooperate with Him. Ang pagpapala may kooperasyon. May kooperasyon. Bakit? Kasi sabi niya we must cooperate with Him by being hopeful and full of faith. Taasan natin ang level ng ating pananampalataya. Kung mababa yung level ng ating pananampalataya, taasan natin ng konti. Yung level ng ating pagbibigay, kung itong level natin, taasan natin ng konti. Pag kaya na natin, taasan natin ng konti. Ang Diyos di namimilit. Hindi ka sasakalin ng Diyos at nilagyan ka ng kadenang, dito ka. Itong dapat mong gawin. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 12, choose this day whom you will serve. If you will obey, I will bless you. If you will disobey, I will curse you. Napakahirap ang pumili. Pero ang pagpili na mahirap, ginagawa nating madali. Taasan naman natin ang level. Madali ang sumuway. Taasan natin ang level ng pagsunod. Gumawa tayo ng tama at mabuti. Amen? Be cooperative with God. Makipag-cooperate ka sa Holy Spirit. Bakit? Paano kayo bibless ng Holy Spirit? Siyang nakakakita. Paano kayo bibless ng God the Father? Ipipoprotektahan ng God the Son. Samantalang ang Holy Spirit na witness na kasama mo. Nalalapastangan pag ikaw lang ang solo. Ang Diyos sa masalangit, ang sabi ng Bible, humihingi tayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Paano makikipag-cooperate? Ang Holy Spirit at ibibigay ng langit ang blessing sa iyo kung ang Diyos Ama, pikit man na mata ka nang tinitignan, bakit nakahambalang si Kristo sa iyo? Nakahambalang si Kristo. Lahat ng hinihingi mo, nakahambalang si Kristo. Kahit hindi ka karapat, dapat i-bless, nakahambalang si Kristo. Pero, nalilimutan natin, hindi lang Ama at Anak ang ating tinatawag. May Holy Spirit na nagbabantay at nakatingin sa ating ginagalawan at kinikilusan sa ating buhay. Kahit pa i-address natin, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang Holy Spirit, saan siya? He is the prime witness doon sa bagay na hinihingi mo at ginagawa mo. Huwag mong lilimutin, nasa lupa ang Holy Spirit ngayon. Amen? Kaya nga kailangan makipag-cooperate ka yung hymn na yan ng Holy Spirit. Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihingi ko ito. Nakahambalang si Kristo. Bakit? Yun ang trabaho niya. Siya yung counselor mo. Siya yung taga-absuelto sa iyo. Pero hindi sapat yun. Bakit? Meron ding Holy Spirit na nagbabantay. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are one. Kailangan very cooperative din ng Trinity sa pagpapala sa iyo. Nakuha ninyo? Kaya mga kapatid, taliwas minsan, yung iba gusto silang pagpalain, tama naman ginagawa ko, nagpupunta ko sa church, ganito ginagawa ko, ay nakakalimutan mo, tignan mong maigi. How about the Holy Spirit in your life? Is He quench sa buhay mo? Naku-quench ba siya? Nalalapastangan ba siya? Siya yung nakikinig sa bawat usapin at usapan na kanyang naririnig. Sa nagsosolok at sa may kasama ka, sa lahat ng transaction mo, nakikita ni Lord. Kosa, kung meron tayong dapat gawin, tignang maigi at suringin. Sa banal na Panginoon, wala nang problema sa amin. Wala rin problema kay Kristo, tinanggap na natin siya bilang Panginoon sa tagapagligtas But, we need to grow in spirit.
Lumago ka ayon sa Espiritu Santo, kaya yung mga taong attentive sa Holy Spirit, pag may sinabi, ginagawa nila. Bakit? Kasi yun ang bulong ng banal na Espiritu Santo. Amen ba? Kaya mga kapatid, sa kasaysayan ng banal na kasulatan, lahat ng mga tutuligsa, lahat ng mga kukontra doon sa plano ng Diyos sa iyo, hindi pwedeng mangyari yun. Bakit? Tumatiming lang si Lord. Down, gwapo. Gwapo. Ang totoong pag-asa ay isang positibong saloobin at hindi mahalaga kahit ano ang nangyayari. Tandaan nyo ha? Ang pag-asa, positibong saloobin. Meron kang inner fire and anointing sa heart mo. Nadidiskaril ka na sa mga nakikita mo at naririnig mo, pero hindi ka nagpapa-apekto. Bakit? Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, nagmamay-ari ng trono sa langit. Kanya ang lahat ng bagay. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya ang Diyos, kaya niyang ibigay kung anong narapat para sa iyo. Entitled ka doon. Kunin mo, panghawakan mo, lakaran mo. All you have to do is sold out mo dapat ang langit na karapat-dapat kang makatanggap ng bagay na iyon. May mga iba gusto sanlak-salak pagpapala, pero konting paglilingkod. Ang gusto, biyayang sandamokal, walang panalangin. Ano gayon? Ha? Di pwede yun. Ang totoong pag-asa daw, the true and real hope, mga kapatid, isang positibong saloobin. Alam mo naman sa sarili mo kung patay ka na kung dry na ang spirit mo Alam mo yan. Pwede ka magkunwaring masaya, pwede ka magkunwaring nagagalak, and yet, you know it deep in your heart kung meron pang hininga yan. Ayaw niya lang sumagot. Konti na lang aking alarm. Pag nag-alarm to, tapos na ako. Yan daw yung totoong pag-asa. Mahalaga. Hindi mahalaga. Kahit anong nangyayari. Kahit anong nagaganap. Hindi mo iniintindi yun. Ine-etsapuera mo yun. Bakit? Focus on to Jesus. Nakapokus ka kay Lord Nagbabago man nagkakaroon man ng inflation rate, hindi ka naapektuhan. Yung mga komunista, konting kibot lamang, kahit 5 sentimos o sentimo lamang ang kibot ng ating ekonomiya, natataranta na sila. Bakit? Kasi doon sila nabubuhay Tayo, nabubuhay tayo sa Diyos. Lahat ng bagay na pinagkatiwala niya, mawala man yun, mauga, hindi tayo natataranta. Bakit? Alam natin, kontrolado ng Diyos. If you believe that God is in full control of your life, of your business, of your family, you should not be, mga kapatid, hindi ka nararatel, hindi ka natataranta. Nag-a-apply ka, hindi na, parang nababaliwala yung iyong application. Don't worry about it. God is in full control. Minamaniobra ang transaction mo, don't worry about it. God is in full control. He owns you, and everything that is in you, He owns it. Kanya yon. Pag sinuko mo na sa Diyos ang buhay mo, ala na. Wala ka ng pag-aari. Ang pag-aari mo na lamang yung mayamang biyayang supply ng Diyos sa iyo araw-araw. At titiyakin ko sa iyo, hindi ka tsatsaniin ng Diyos o kaya binibingbit-bingwitan. Hindi sadista ang God. Daig siya ng Ama sa lupa. Ang Ama sa lupa, pagka nakita ang kanak, mabutit maayos, ibibigay ang kanyang bagay na nasa kanya. Kasi tignan nyo yung talinhaga sa Bible. Ama, ibigay mo na yung parte ko. Gusto kong ibigay mo na yung mamanahin ko. Ibinigay mo nga, Ma. Bakit? Ganun yung earthly father Ibinibigay. Yung masama na ama, ibinibigay, tumutulong, nagbibigay. How much more ang God? Totoong pag-asa dapat. Hawak mo ba 24 carats na hope? Ang hawak mo ba'y totoong hope yan? Totoo ba yan na pag-asa?
Sabi ko sa inyo, ang mensahe ngayon, pagpapala sa kulungan ng pag-asa. Make it sure. Make it sure. Wala ka sa labas ng selda ng pag-asa. Hello? Down. Gapo. Konti na lang. Tandaan natin. Ito yung pangatlong verse. Tandaan natin, sabi niya, walang sino mang makakadlang sa pagsasakatuparan ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Oras na sinimulan ng Diyos ang pagkilos, wala nang makakapaghinto nito. Amen? Walang pwedeng umampat pag ginusto ng Diyos. Tandaan natin ha, hin-highlight ko yung word na tandaan. Huwag kang magmaang-maangan pag nagbabasa ka ng Biblia, yan ang sinasabi, dinideklara ng Biblia. Genesis chapter 12, dapat buhay sa puso mo yon. Sabi niya kay Abraham, umalis ka sa lupain na yan. Kasi ang Diyos minsan pinagagalaw niya tayo sa isang lugar, inililipat tayo ng isang lugar kasi gusto ng Diyos na matest ang heart natin. Hindi nangangahulugan pinaalis ka o pinakikilos ka ng Diyos sa ibang lugar. Ayaw niya doon para sa iyo. No! He just want to test your heart whether you will obey or not. Bakit? Diyos siya ng unbeliever at Diyos siya ng believer. Umaaraw sa di mananampalataya, umaaraw sa atin, umuulan sa kanila, umuulan din sa atin. Walang question doon. Ang Diyos patas. May hininga sila, may hininga ka rin. Special ang oxygen sa kanila, special din sa iyo. Ang tubig, ganun din sa kanila, ganun din sa iyo. Patas. Patas ang Diyos na pinaglilingkuran natin, masama man, patungo man sa impyerno o hindi, patas ang Diyos. Kaya wala kang pwedeng ipagmalaki. Ang pwede mo lamang ipagmalaking pinanghahawakan, ang Diyos, grabe ang gagawin pagkilos kasi may ugnayan ka sa Kanya. Amen? Meron kang ugnayan sa Diyos. Ang ugnayan nyo ng Diyos, ama mo siya, anak ka niya. Pag humingi ka, ang sabi ng Bible. Kaya dun sa sinabi sa 1 Corinthians 15, but thanks be to God. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Siya yung nagbibigay ng tagumpay sa atin. Kayang-kaya ng Diyos na pwede ka nang pag-retirein kung gugustuhin ng God. Amen? Kaya naririnig nyo sa akin, huwag mong ipagmalaki kung anong meron ka. Dapat mong ipinagmamalaki kung anong meron ka ngayon, buhat sa Diyos. Amen? Amen ba? Yung iba kasi kung anong meron na, wala na sa gawain ng Panginoon. Kasi may negosyo na, kasi may ganito na, wala na, nalimutan ng Diyos, nalimutan ng yung nagbigay. Tandaan mo, oras na sinimulan ng Diyos ang pagkilos, wala na makakapagpahinto nito. Tiyakin mo, si Lord, dapat matagal nang gumagawa sa buhay mo. Kung hindi man, ngayong oras na ito, pasok ka uli sa selda ng kulungan ng pag-asa. Paposas ka uli. Lord, hindi ako lalabas dito. Lord, hindi ako lalabas. Matutuwa akong nangyayari at masasaksihan, matitikman, malalasahan ang lahat ng pangako mo sa akin. Pinanghahawakan ko yon. Lord, kahit hindi pa timing, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Lalakaran ko ang pangako mo. At Lord, natutuwa akong nag-aantay. At pag dumating yon, sa iyo pa rin ang lahat ng luwalhati at pasasalamat. Yung ginagawa niya na yan, faith yan eh. Hindi uso yan, faith yan. That is your faith to God. Isaiah 46 verse 11, ang sabi niya, sigurado, sure to. Mga kapatid, hindi pwedeng pahintuin ang kamay ng Diyos pag ginusto niya kasi hindi siya tao eh. God siya. Wala siyang favoritismo. Pag ginusto niya, mangyayari yun. Kaya tignan nyo nung si Kristo na buhay dito sa lupa, namuhay siya bilang tao, tinikman niya yung pagiging tao, naranasan niya magutong, inaalok siya ng pagkain, sabi niya, ang aking pagkain, gawin ang kalooban ng aking amang nasa langit eh. Kasi, hindi siya maintindihan. Lord, matulog po kayo. Hindi. Alam niyo ba mga kapatid, sinubok niyang gawin. At ang sabi ng Bible, ang pinakamahirap na parte, nung siya namatay sa cross ng Kalbaryo, when He died on the cross, it is because of you and me. Amen? Sa pagwapo. Tingnan niyo ha? Ang mataas na antas ng pag-asa ay nananampalataya na tayo na hanggat buong
nakatalaga ang ating buhay sa Diyos, ang mabubuting araw ay darating at laging mananatili. Pangako ng Lord, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang specialty ng Diyos ay iparanas sa iyo ang biyaya kasi kagalakan niyang nakikita ka na natutuwa. Nalulungkot ang puso ng Diyos pag sakbibi ka ng kalungkutan at pagkatalo. He do not want you to experience dryness. He just want you to experience yung victory. Ayos, tagumpay, malasap, maayos na relasyon ng mag-asawa, maayos na pamilya, magandang negosyo, maayos na pangatawan, maunlad na buhay espiritual, may magandang ugnayan sa Diyos. Yun ang gusto ng God. Unang nalulungkot ang Diyos pagka nakakaranas ka ng dryness. Amen ba? Ngayon, sabi niya ang mataas na antas ng pag-asa ay nananampalataya daw tayo. Yung pinakamataas na uri ng level ng hope, nananampalataya ka. Hindi lamang padating ang magandang araw, kundi darating, dadanasin mo, mananatili, hindi lilipas, hindi maluluma. Ang mga Israelita, simula nung lumabas sila sa Ehipto, hindi sila nagpalit ng tsinelas, hindi nagpalit ng damit. Bakit? Sariwa, araw-araw sa Diyos. Nung simula silang magreklamo sa Panginoon, natagpuan nilang sarili sa wilderness. 40 years silang paikot-ikot diyan. Samantalang kung tutuusin, 40 days lang nakalampas na sila roon. If we have that kind of spirit, we murmur, we complain, we speak negative things, nagre-rebelde tayo sa gusto ng Diyos, pahihintulutan ka ng Diyos na paikot-ikot doon sa wilderness, hindi mo matagpuan kung paano ka magtatagumpay, hindi mo alam kung paano ka uusbong yung uhay ng pagpapalak, biyaya sa iyo. But I'll tell you, tumatiming lang si Lord, nag-aantay siya. Pag bumalik ka, ang sabi ng Lord, come back to the place of safety. Lapit ka lang sa lugar, bumalik ka sa lugar ng merong kaayusan. At tandaan mo, pinapangako ko ngayong araw nito, ang sabi niya, ang katumbas ng isang sigalot sa buhay mo, 2 pagpapala. Kwentahin mo na ngayon. Kung may 200 ka ng pagsubok at buslo, times 400 yun, ay times 400 yung blessing na yung darating sa iyo. Amen ba? Now, ang challenge ko sa inyo, ang sabi ng Bible, hindi kayang burahin, hindi kayang ampatin, hindi kayang pigilin ng anumang sitwasyon. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Lord eh. Ang message ngayong araw sa inyo, ngayon, hamunin ko kayo, pakulong tayo sa kulungan ng pag-asa. Huwag lalabas. Manatili doon. Lifetime ang sentence sa kulungan ng pag-asa. Huwag kang lalabas, huwag kang lalaya. Kasi pag lumaya ka doon at tumalis ka, iniwanan mo ang kulungan, ang bilangguan ng pag-asa, magtitiwala ka na sa sarili mo, magtitiwala ka na sa kakayanan mo, mawawala na yung pag-ibig mo sa Diyos, magmamahal ka na sa mundo, eventually, makikita mong sarili mo, hindi ka nais-nais ang tutunguhin mo. Kaya sabi ng Lord sa mga Israelita, balik kayo, balik, balik, balik. Pinahihintulutan ng Diyos na makaranas ng sigalot, ng bagay na masidhi, na pangit sa buhay ng tao, para muling kumilala sa Diyos. In closing, I just want to challenge you. Ito ang araw. Ito ang araw na gusto ng Diyos na hamunin kang patunayan mo naman ngayon kung totoong umaasa ka sa Kanya. Amen? Ngayong araw na ito, isang pinakamainam na tagpo na dapat makita ng Diyos sa buhay natin, yung alam natin na si Lord, masasabi nating mukhaan at harapan, Lord, ito ako ngayon, at luwalhati at parangal sa pangalan mo kasi ito na ako ngayon. Amen? Sa mga tao na merong pinanghahawakang verse, this is the word of God, tumatiming lang si Lord. Amen? Bubulagayin ka ni Lord. Pag oras na,
Lahat ng sumasagabal, lahat ng mga umaampat. Sabi ng hahalakhak lang ang langit. Tatawanan ko lang sila. Ang sabi ng Proverbs. Bakit? Kasi ang gustong-gusto ng Diyos, hindi ka maging buntot. Gusto niya, ulo ka. Amen? Ngayon ko na lang nare-realize, after 16 years, ito na ngayon ang J1. Mapalad tayo kasi kasama pa rin tayo sa tumatakbong kaakibat ni Bishop Art. Kasama pa rin na sa kanan, na sa kaliwa, na sa likuran. Walang hinto pa rin tayong sumusuporot, tumutulong, nananalangin, nagmamahal sa ministry, kahit na nung narating natin. Anumang bagay yung natuklasan nating bagong aral na minsan yung iba'y sinuka na tayo. Don't worry about it. All things are possible, ang sabi ng Bible. Isang bagay na aking nakita, huwag tayong bumitaw, may gagawin si Lord. Parting words ko ngayong araw na ito. Parting words ko, mga kapatid, ihanda mo sarili mo. Kasi pag tinanggap mo at pinanatili mo ang aral na to sa buhay mo, huwag kang lumabas, umaasa ka, ano man ang nangyayari, umaasa ka pa rin. Umaasa ka pa rin, may pag-asa ka pa rin. Kahit na ang pangit na nagaganap sa buhay mo, may pag-asa ka pa rin kasi may pangako si Lord eh. May pangako si Lord. Nalugi na, may pangako pa rin si Lord eh. Nawala na, namatay na, may pangako pa rin si Lord eh. May gagawin si Lord. Malibang mamatay ang isang buto, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan para mabuhay na muli at mamunga ng marami. Kung dumadating man ang pagsubok na yon, pinapatay ng Diyos ang bagay na buhay pa na nakikita niya sa iyong pagkatao. Amen ba? Pagpatay na yon at masasabi na ng Diyos ay patay na, are, yan na. Dadaluyong na ang biyaya at pagpapala. Humanda ka na sa Panginoon. Amen? Shall we all arise, please? Thank you, Lord. Sabi ng Isaiah 46, tandaan mo, may gagawin si Lord. Amen? Ang baon ko pong aral ngayon, bago po ako tumulak pa Canada sa Webes, ito. Ang Diyos may gagawin na mabuti sa atin. Amen ba? Hallelujah. Come on, let's just raise up our hand towards heaven now. Oh, hallelujah. Bigyan natin ng mataas na luwalhati at papuri ang Diyos. Hallelujah. Shall we sing one song, Danny? Amen. Setting our heart to God. Pagsasaayos ng ating puso at ugnayan sa Panginoon. Kung meron mang nasa bingit ng alanganin ang relasyon sa Panginoon, na hindi mo naawakan yung matagal mo nang inihingi, parang ang tagal-tagal na nasusuya ka, nasasawa ka na, ngayong araw na ito, I have a good news for you. Sabi ng Lord, come back to the safe place. Lumapit ka, bumalik ka doon sa safe na lugar. At yung lugar na yon, yung lugar na nagtitiwala at umaasa sa Diyos. As we bow down our head and close our eyes, if you want to raise up your hand, just raise up your hand and sing with our song leader. Ikaw ang aking buhay. Yes, oh God, we worship you. Amen. At pag-asang tunay. Amen, Jesus. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Oh, we honor you, God. Hallelujah, amen. Tamis ng iyong pag-ibig. Salamat po, Diyos. Nadarama ay hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, we honor you. Kailan ba'y di ko pagtap? Hallelujah, come on, sambahin natin ang Diyos. Ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking buhay. Salamat po, Ama. Salamat, salamat. Amen. Merong kinakausap ang Diyos. May pinapasabi ang Panginoon sa iyo. Just listen to the voice of the Spirit today. Sa bisig mo, Panginoon.
Kaibigan, kapatid, ngayong oras na ito, gaya ng ating inawit, diniklara, ang Diyos ang ating buhay. Habang ikay nakayuko, nakapikit dyan, nakatayo sa unahan, narinig mo ang hamon. Alam mo kung anong kalagayan mo ngayon, alam mo kung anong kalagayan ng puso mo, nagtitiwala ka, nalulungkot, marahil nanlalamig. Ngayong oras na ito, kaibigan, iayos natin ang ating personal nating ugnayan sa Diyos at magsisimula, gaya ng sinabi ng Isaiah, sa simula na ang Diyos ay kumilos, sa oras na siya'y kumilos. Kahit ang impyerno hindi niya kayang hadlangan ang gagawin ng Diyos sa iyo. Ano man ang mga pinanghahawakan mong pangako ng Diyos na marahil nalimot mo na marahil natakpan na ng mga narinig mong usapin, kwento, o kaya mga pinagdaanan mong mga negatibong sirkumstansya na. Kaibigan, huwag mong lilimutin ang lahat ng mga taong umaasa at nakakulong sa pag-asa sa Diyos. Laging may pagpapala at tagumpay. Habang ikay nakayukot nakapikit, kung meron kang dapat ihingi ng tawad sa Diyos, sabihin mo ngayon. Sabihin mo. Come on, ibulong mo sa Diyos. May gagawin siya ngayon. Lord, ngayong oras na ito, nakikiisa ako, anumang deklarasyon, anumang paghingi ng tawad, paglilinis ng bawat kapatid ko ngayon sa iyong harapan, nakikiisa ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang mayamang dugo ni Kristo Jesus, ang siyang pumailalim, luminis sa aking mga kapatid na ito, sa bawat kasalanan, pagkukulang, pagkukunyari, anumang kasalanan o Diyos na iyong kinamumuhian, Panginoon, ngayong oras na ito, patawad, patawad, patawad. Lord, let every sin, Lord God, sins, Lord, na nagawa namin, be under the blood of Jesus, O God, today. At ngayon, Panginoon, inaangkin namin yung posisyon, anak mo po kami. Winika mo, Panginoon, may talata, may pangako ka, na kami, O Diyos, dumadanas ng tagumpay dahil kay Heso Kristo at niloloob mo yon. Ngayong oras na ito, just a step of faith, hindi ko alam kung anong gusto mo. Kung meron kang hinihingi ngayon, just come forward. Isang step lang, forward. Just a step of faith. Kung may hinihingi ka, may ginugusto ka, meron kang ninanais ngayon, di ko man alam yon, corporately I will pray. Punta ka sa unahan. Come on. Now. Yes, ang altar call is an act of faith. Pag nag-response ka, may gagawin si Lord. O rabashek karabakyante. Horia bababashek karabakarabakyante. Come on, start to bless the Lord. By saying hallelujah, worship the Lord. Oria sikarakayakando. Yes, oh God. Oh, hallelujah. Amen. Matamis o Diyos ang iyong pag-ibig. Sariwa ang iyong pakikisalamuha sa amin. Hallelujah, hallelujah. Amen. Oria sikarabashikarabakyande. Oria kandorabubashikarabakyande. Bye.
Gigising mo, Panginoon. Yes. Ako ay Yes, Jesus. Amen. Meron dito tayo sa relasyon at pag-asawa. Hallelujah. sa piling mo, Hallelujah. kailanman di ko Oh God, mapapalit. ngayong oras na ito, Panginoon, isang pananampalatayang sila'y humakbang sa unahan. Tanggapin ang hamon mo, Panginoon. Oras na ito, hindi ko alam ang kanilang hinihingi. Ito man ay material na bagay. Bilang lingkod mo, mangangaral mo, aking sinasangayunan ayon sa iyong kalooban, O Diyos, ano man ang hinihingi nila, ito man ay pinansyal, O Diyos, trabaho, kaayusan ng relasyon nila mag-asawa, pag-angat ng buhay, Panginoon, sa kanilang pamilya, pagkatanggap sa trabaho, pagtanggap, Panginoon, sa kanilang apply sa abroad, o dito locally, O God, I pray, in Jesus' name, pahiran mo ng iyong banal na dugo, Diyos, ang lahat ng mga kapatid kong ito, magaganap yon ayon sa kanilang paghakbang. Lord, I pray, panatilihin mong malusog ang mga pangangatawan nila, O Diyos. Satanas, inaalis namin sa iyo ang karapatan na danggiin, salingin ang kanilang mga pisikal na katawan. Sila'y tinubos ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Dinideklara namin silang lahat ay balot na balot ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Maging ang kanilang pamilya. Dadalo yung kagalingan sa kanila. Dadalo yung kasaganahan. Lord, ngayong araw na ito, mas lalo mong itataas ang antas ng kanilang pag-asa sa iyo. Panginoon, walang isa man sa tumungo sa lugar na ito sa harap na tatalikod muli sa altar na ito, Panginoon, na hindi tatanggapin ang kanilang pinanghahawakang biyaya na kanilang sinalo at tinanggap ngayong araw na ito. Lord, salamat. Salamat sa lalong pag-unlad. Salamat sa yabong ng buhay. Salamat sa pangako mo, Panginoon. Lord, nagdideklara ako bilang ama sa church na ito, Panginoon. Bilang isa sa elder sa church na ito. Lord, lahat ng hiniling nila mangyari ayon sa iyong kalooban now, in Jesus' name. Yes. Yes, come on, just raise up your hand. Lord, I release it this time. Yes, in Jesus' name. Let it be done. Financially, spiritually, physically, plus lahat, oh God. Sinabi mo, Panginoon, yung si Karaya mangyayari. Mangyayari, magaganap. Hindi lamang sa congregation, kundi sa buong leadership, sa lahat ng ministry, music ministry, oh God. Lord, in Jesus' name, magaganap yon. Lord, sa mga susunod na linggo, may patotoo. Sa susunod na araw, meron lalong pagtaas ang iyong pangalan kasi may ginawa kang tugon. Oh God, lastly, I declare, seal it with the blood of Jesus, oh God. Seal it with the blood of Jesus. Lord, tinatanggap namin ngayon ang pangako mo. Tinatanggap namin. Nire-release ko, Panginoon, mula dito sa altar, patungo sa likuran, oh God. Walang taong tumungo sa lugar na ito na hindi lalabas ng hindi pinagpala ngayon. Amen. Lord, thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Begin to say, thank you, God. Oh, hallelujah. Hallelujah. At Panginoon, ngayong oras na ito, mangyari ang sinabi mo, Panginoon, sa Sikaraya. Isang gulo, katumbas ng dalawang pagpapala. Lord, kapalit ng dalawang blessing. Isang problema, katumbas ng dalawang blessing. Lord, in Jesus' name, we convert it into two. Mangyayari lahat yun. Mangyayari lahat yun. Thank you, God. We give you the honor, the glory, and praise in Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen. And amen. And amen. If your faith, ganon, lilisan ka, mangyayari yun. Amen. Amen.